Tahimi ang look ng jeep, isang military jeep. Dalawang sundalo sa harapan, ako sa likod, may mga baril na nakatutok sa labas, hindi sa akin. Pinoprotektahan nila ako. Ang jeep ay umaayat sa baku-bakong daan sa kabundukan. Headlights lang ang ilaw, walang street lights. Sa aking kandungan, may isang bag na gawa sa balat. Nasa loob nito ang halagang $70,000 na dolyar ng Amerika, katumbas ng mahigit 3 milyong piso ng Pilipinas. Ako ay 24 taong gulang noon, at nakatira sa pinakamataas na apartment sa pusot lungsod, ang sentro ng ating bansa. Ang mga sundalong ito ay ipinadala ng aking ama, isang salita lamang ang kanyang sinabi sa akin, "Mabuhay ka." Sa gabing iyon, naintindihan ko ang kahulugan ng salitang iyon. Kung naniniwala kayong dapat malaman ng mundo ang kuwentong ito, pakiusap, subscribe at like. Samahan niyo ako sa patuklas kung saan hahantong ang kuwento ng isang takas na ipinaglaban ang kalayaan, kapalit ng kanyang buhay. Ngayon, simulan na natin. Ako ay isinilang sa pusot lungsod. Hindi lahat ng nakatira sa pusot lungsod ay magkakapareho. Mayroon ding maantas at sektor dito. Nakatira kami sa pinakamatayo na antas. Ito ay isang 42 palapa na apartment sa may Ilok Pasig, sa sektong Kalasyong Katatagan. Ang aming unit ay nasa ika-39 na palapa. Pagbukas ng bintana, tanaw ang Ilok Pasig at ang turing Katatagan, na laging may pulang ilaw sa tuktok. Ang aking ama ay isang tenyente general ng hukbong bayan. Isang taong may 3 bituin sa kanyang uniforme. Hindi niya sinasabi sa akin kung anong unit ang kanyang pinamumunuan. Militar na lihim daw iyon. Pag-uwi niya, laging may itim na Benz na naghihintay sa labas ng apartment. Binubuksan ang driver ang pinto, bumaba siya, tumango sa guwardiya at umakyat. Ang apartment ay may 2 elevator, isa para sa karaniwang mamamayan at isa para sa mamatataas na opisyal. Ang aming pamilya ay gumagamit ng pribadong elevator. Pagpipindot sa button, diretso itong umaayat ng hindi humihinto sa ibang palapag. Ang aking ina ay dating mananayaw mula sa pambansang tanghalan ng signing. Nagretiro siya ng ikasal sa aking ama, ngunit nanatili ang kanyang tuwid na tindig. Hindi ko pa nakita ang kanyang likod na baluktot. Ako ang nag-iisa nilang anak na babae. Hindi ko alam kung gusto ng ama kong anak na lalaki, ngunit hindi niya ipinakita iyon sa akin. Sa halip, pinalaki niya ako ng higit pa sa isang prinsesa. Naaral ako sa unang pambansang mataas na paaralan ng pusot lungsod. Hindi ito paaralan para sa lahat. Kailangan ay may magandang reputasyon ang pamilya at mataas na marka. Ngunit sa totoo lang, ang posisyon ng aking ama ang pinakamahalaga. Kung 3 bituin ang kanyang ranggo, makakapasok ka sa anumang paaralan. Na-major ako sa Ingles sa isang akademya ng banyagang wika. May 6 na klase kami bawat linggo, at mayroon ding espesyal na screening room kung saan kami nakakapanood ng mga foreign film. Mga pelikulang hindi kailanman mapapanood ng ordinaryong mamamayan. Mga pelikula mula sa Amerika, Britanya, Pransya. Sa panonood ng maiyon, unti-unti kong nakilala ang mundo sa labas. Ngunit nun, pelikula lang ang maito. Mga kuwento sa screen na walang kinalaman sa aking buhay. Dahil ako ang prinsesa ng pusot lungsod. Hindi kalabisan ang salitang prinsesa. Sa aking caravan, naghahanap ang aking mga foreign made na cake. Chocolate cake ito, at may English na nakasulat sa balot. Sabi niya, galing daw sa Hapon. Minsan, binigyan niya ako ng sapatos na galing sa Italia. Sapatos na gawa sa balat. Sa pusot lungsod, wala akong kilalang 10 babae na nagsusuot ng sapatos na galing sa Italia. Pagsuot ko ng sapatos na iyon sa paralan, tinititigan ako ng aking makaibigan, mga matang nainggit, hindi ko kinasusuklaman ang nga matang iyon. Sa totoo lang, nagustuhan ko. Ito ang nga matang napapatunay na ako ay espesyal. Kung isipin ko ngayon, nakakahiya. Wala akong pakialam nun kung ano ang kinakain o isinusuot ng mga kaibigan kong iyon. Akala ko, ang buhay ko sa ika-42 na palapag, tanaw ang Ilok Pasig, ay ang lahat. Akala ko, ang buhay na iyon ay magpakailanman. Ngunit nang ako ay maging kirmuch, nagbago ang mukha na aking ama. Iba na ang ekspresyon niya pagbaba mula sa Benz. Hindi na niya tinatango ang guwardiya. Sa elevator wala na siyang gimmick. Sa hapag-kainan, hindi niya nahawak ang chopsticks. Kahit tanungin ng aking ina kung bakit, hindi siya sumasagot. Sabi niya, ayos lang. Ngunit alam kong hindi siya ayos. Nalaman ko ang dahilan pakaraan ng 2 buwan. Pagkatapos makbaho ang ekspresyon na aking ama, nakaroon na pakbabaho sa aming bahay.
Dumami ang tawag sa telepono. Ang aking ama ay halos hindi gumagamit ng telepono sa bahay. Lahat ng tawag na may kinalaman sa militar ay sa opisina niya ginagawa. Sinabi pa nga ama ko na paglaba sa seguridad ang pagtawa sa bahay. Ngunit mula ng buwang iyon, gabi-gabi siyang tumatawag, isinasara ang pinto ng study room at bumubulong, hindi ko naririnig ang nilalaman, makapal ang pader ng study room. Ngunit nakikita ko ang mukha ng aking ama pagkatapos ng tawag. Gabi-gabi, mas nagiging madilim, hindi niya rin sinasabi sa aking ina ang dahilan. Hindi ko alam kung mahinala ang aking ina, ngunit hindi rin siya nagtanong. Ang aming bahay ay ganon, kung hindi magsasalita ang ama ko hindi kami magtatanong. Ganun ang lahat ang ipamilya ng sundalo. Isang araw, may dumating na bisita. Araw ng linggo, kakaiba na naroon ang aking ama sa bahay ng araw. Ito ang unang pagkakataon na naroon siya sa bahay ng araw. Nakring ang doorbell at mismo ang ama ko ang nakbukas. Dalawang lalaki ang pumasok na kasuot ng uniforme ng militar. Hindi ko alam ang kanilang ranggo. Ngunit mas mababa sila kaysa sa aking ama. Dahil nagbigay sila ng saludo sa aking ama. Pumasok ang tatlo sa study room, naksara ang pinto. Ako ay nakababasa na libro sa sala. Isang English novel na hiniram ko sa Foreign Language Academy. Ngunit hindi ako makapagbasa. Paulit-ulit akong tumitingin sa study room. Pakalipas ngang humigit kumulang isang oras, bumukas ang pinto ng study room, lumabas ang dalawang sundalo. Nanatili ang aking ama sa study room. Lumapit ako sa study room at kumatok. Pinapasok niya ako. Pagpasok ko, nakaupo ang ama ko sa harap ng mesa. Naninigarilyo. Ang ama ko ay hindi naninigarilyo. Nag-aalala siya sa kanyang kalusugan. Ngunit ngayon, naninigarilyo siya. Mayroon ng dalawang upo sa ashtray. Tanong ko, ama, anong nangyari? Tinunghayan niya ako. Kakaiba ang kanyang mata. Hindi ito ang karaniwang mata ng ama ko. Karaniwan, malakas at matigas ang kanyang mata. Ngunit ngayon, tila malapit ng mabasak. Sabi nga ama ko na sa listahan ako ng paglilinis. Sa simula, hindi ko maintindihan ang salitang iyon. Alam ko ang salitang paglilinis purga. Lumaki ako sa bansang ito, imposibleng hindi ko alam ang salitang iyon. Ngunit hindi ko akalain na ang salitang iyon ay ikakabit sa aking ama. Isang tapat na sundalo ang aking ama? Isang taong personal na naulat sa pinunungang bansa? Ang ganitong tao ay nasa listahan ng paglilinis? Oh, nasa listahan siya. Ipinaliwanag ng ama ko. Sabi niya, nililinis daw ang loop ng militar. Ang nakatataas sa kanya ay nahuli na, at ang nga nasa ilalim ng nakatataas na iyon ay isa-isang tinatawag. Malapit na raw ang kanyang turno, hindi ako makapagsalita. Nanghina ang aking mabinti, at umupo ako sa sofang study room. Humitit ulit ng sigarilyo ang aking ama. At sinabi, hindi ako makakaalis. Kung alis ako, mas mabilis akong mahuhuli. Ngunit ikaw, makakaalis ka. Alam ko agad kung ano ang ibig niyang sabihin sa pag-alis. Pagtakas, hindi ko kailanman inisip na darating ang araw na maririnig ng anak ng taong nakatira sa 42, palapat na apartment na nakmamanehong Benz, ang salitang pagtakas. Sabi nga ko, inihanda na niya ang lahat. Magpapadala siya ng 3 sundalo. Dadalhin nila ako sa hangganan. Ang 3 iyon ay matauhan na personal niyang sinanay. Mataong ialay ang kanilang buhay. Tanong ko, paano po kayo? Hindi sumagot ang ama ko. Paano po si inay? Hindi na naman siya sumagot. Ang katahimikan na iyon ang sagot. Ibig sabihin, hindi sila aalis. Ako lang ang kanyang ipapadala. Sabi ko, hindi ako aalis. Hindi ako alis nang wala kayo ama. Nun sumigaw ang ama ko. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na sinigawan ako nga aking ama. Mabuhay ka. Iyon lang ang kanyang sinabi. Sa liko ng salitang mabuhay ka, kumalat ang luha sa mata ng aking ama. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong umiyak ang ama ko. At iyon na rin ang huli. Hindi kasinungalingan ang sinabi ng aking ama na inihanda na niya ang lahat. Kinabukasan, nasimula ang nga detalyadong plano. Ipinakita sa aking nga ama ko ang isang mapa sa kanyang study room. Mapa ng Pilipinas, isang militar na mapa na hindi karaniwang nakikita ng publiko. Detalyado ito, bawat kalsada, bawat lokasyon ng checkpoint ay nakamarka. Itinuro ng ama ko ang ruta, mula Pusot Lungsod, patungo sa direksyon ng Hilagang Luzon, hindi gagamitin ang pambansang kalsada kundi makalsada ng militar. Ang makalsada ng militar ay hindi pinapayagan ang ordinaryong sasakyan. Militar na sasakyan lamang ang may pahintulot.
May mga checkpoint, ngunit ang sasakyan ng milita ay makakadaan basta ipakita ang mga dokumento. Sabi nga ko, siya ang maghahanda ng mga dokumento. Isang order ng paggalaw, movement order ito, isang opisyal na dokumento na may selyo ng ama ko. Kung may dokumentong iyon, hindi hihintuin ng checkpoint ang sasakyan. 3 sundalo ang magiging escort ko. Lahat sila ay mga tauhan na higit 10 taong kasama ng aking ama. Isang kapitan at 2 tenyente. Ang kapitan ang pinuno. Alam ko ang pangalan ng kapitan. Nakapunta na siya sa aming bahay nga ilang beses. Matangkas siya at tahimik. Siya ang pinakakatiwalaan ng aking ama. Nagahanda ang ama kong pera. Dolya ng Amerika. Sabi niya, 70,000. Kung i-convert sa pera ng Pilipinas, mahigit 3 milyong piso. Hindi ko tinanong kung saan nanggaling ang perang iyon. Kung pinagsama-sama niya ba sa buong buhay niya o kinuha niya sa kung saan, hindi siya sasagot kung itatanong ko. Ang pera ay nakagapos ng goma sa makumpol na 100 at inilagay sa leather na bag. Mabigat ang bag. Alam niyo ba kung gaano kabigat ang 70,000? Humigit kumulang 700 gramo. Magaan ang bigat ng pera. Ngunit mabigat ang kahulugan ng perang iyon. Dahil ito ang lahat ng aking ama, ipinaliwanag ng ama ko ang ruta. Mula pusat lungsod hanggang sa hangganan ng Hilagang Luzon, humigit kumulang 600 kilometer ng military road. Kung tatakbuhin ng military jeep, aabutin ng 10 hanggang 12 oras. Sabi niya, alis kami sa gabi. Mas ligtas sa gabi. Dahil halos walang sasakyang gumagala sa military road sa gabi, kailangan naming dumaan sa 4 na checkpoint. Ang una ay sa labas ng pusat lungsod. Ang pangalawa ay sa hangganan ng lalawigan ng Haraya. Ang pangatlo ay sa pagpasok ng lalawigan ng Pag-asa. At ang pang-apat ay sa hangganan ng lalawigan ng Laya. Ang ika-4 ang pinakamapanganib, sabi niya. Ang rehiyon ng hangganan ay direktang pinamamahalaan NG Departamento, NG Panseguridad, NG Estado, SDS. Mahirap makalusot sa mga karaniwang dokumento ng milita. Kaya gumawa ang ama kong yang isa pang espesyal na dokumento. Ito ay cooperation sa SDS, SDS Cooperation Document. Kung sa normal na sitwasyon, hindi ito pagdududahan. Ngunit posibleng nayulat na sa SDS na nasa listahan na paglilinis ang aking ama. Kung gayon, ang dokumentong may selyo ng aking ama ay magiging bitag, alam din ng ama ko ang panganib na iyon, kaya nahanda siya ng 2 bagay. Kung hindi epektibo ang dokumento, ayusin ito sa pamamagitan ng PRA. Sabi niya, suhulan ang nga sundalo sa checkpoint. Mababaro ang sweldo ng nga sundalo sa rehiyon ng hangganan, kaya magbabago ang kanilang matupa kakita ng dolya. 5,000 daw ay sapat na. Kakaiba na alam ang ama ko ang ganong detalya. Isang tapat na general na alam ang halaga ng suhol. Ngunit sa bansang ito, alam din ng ama ko na hindi pareho ang direksyon ng katapatan at kalitasan. Ang pag-alis ay pagkaraan ng 3 gabi. 3 gabi. 3 gabi pa, alis na ako sa apartment na ito. Hindi ko na makikita muli ang ilok pasik mula sa bintana ng ika-42 na palapag. Mukha ng aking ama, mukha ng aking ina. Ang 3 araw ay lumipas ng gimabilis tulad ni 3 segundo. O mabagal tulad ng 3 taon. Pareho, mabilis at mabagal. May ganong klase ng oras. Kinagabihan bago umalis, dumating ang aking ina sa aking silid. Narinig na niya ang lahat sa aking ama. Hindi ko alam kung kailan, ngunit sinabi niya na siguro, pagpasok niya. Normal ang kanyang ekspresyon. Bilang isang dating mananayaw, mahusay siyang maktago ang emosyon. Tuwid ang kanyang laikot, kalmado ang kanyang mukha, ngunit iba ang kanyang nga mata. Pula, naisip ko, umiyak siya. Umupo siya sa tabi ko. Makatabi kami sa kama. Hinaplos ng ina ko ang aking buhok, tulad noong bata pa ako. Walang sinabi. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. Ilagay mo ito sa iyong bag. May ipinahawa siya sa aking kamay. Isang maliit na salamin, ang salaming panlinaw na ginagamit niya. Isang maliit na salamin na may silver na gilid. Ito ang laging ginagamit ng ina ko sa kanyang makeup. Tanong ko, bakit niyo po ito ibinibigay? Sabi ng ina ko, huwag mong kalimutan ang aking mukha. Nasaan ka man, huwag mong kalimutan kung sino ka. Tinanggap ko ang salamin, magaan. Mas maliit kaysa sa palagi ko. Ngunit ang salamin na iyon ay mas mabigat kaysa sa $70. Ang pera ay naubos. Ngunit sa tuwing chichingin ako sa salamin, nakikita ko ang aking ina. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Naglakad-lakad ako sa loob ng silid. Hinawakan ko ang mga libro sa bookshelf, mga English novel na hiniram ko sa Foreign Language Academy. Naisip ko, hindi ko na ito may babalik,
Kakaiba, ngunit umiya ako sa isiping iyon. Hindi pa ako makapaniwala na alis ako sa bansa, ngunit ang hindi pagbalik ng libro ay malinaw. Kakaiba ang damdamin ng tao. Tiningnan ko ang ilog Pasig mula sa bintana. Ang ilawng siyudad ay sumasalamin sa tubig ng ilog. Ang pulang ilaw sa tuktok ng torong katatagan ay nakasindi. Sa panunod na ilaw na iyon ako lumaki. Gabi-gabi, tinitingnan ko ang ilaw na iyon bago matulog. Bukas ng gabi, hindi ko na makikita ang ilaw na ito. Nang maisip ko iyon, doon ko lang naramdaman ang katotohanan. Bukas, aalis ako sa bansang ito. Hindi na ako makakabalik. Kinabukasan ng gabi, tinawag ako ng ama ko. Hindi sa study room, kundi sa pintuan. Naroon siya sa pintuan. Nakasuot ng casual na damit, hindi uniforme ng militar. Ito ang unang pagkataon na nakita ko siyang nakasuot ng ganito. Inabot niya sa akin ang leather na bag na may 7,000. Hindi ito mabigat, ngunit nanginginig ang aking kamay. Sabi nga ama ko, may sasakyang naghihintay sa baba. Naroon ang kapitan. Ipagkatiwala mo sa kanya ang lahat. Tumango ako. Gusto kong yakapin ang ama ko, ngunit hindi siya ang tipong ang tao na yumayakap. Sundalo siya. Isang taong hindi napapakita ng emosyon, ngunit ng gabing iyon iba siya. Siya ang unang yumakap sa akin. Malakas ang kanyang bisik ng isang sundalo. Habang yakap ako, narinig ko ang tibok ng puso niya. Mabilis. Sa labas, mukha siyang kalmado, ngunit ang puso niya ay kumakabok. Natakot din ang ama ko. Pagkalipas ng humigit kumulang 5 segundo, binisiwan niya ako. Mabuhay ka. Iyon na naman ang salitang iyon. Tumingin ako sa paligid at binuksan ang pintuan. Sumakay ako sa elevator, ang pribadong elevator. Mula 39 na palapa hanggang 7th floor. Umabot ng humigit kumulang 30 segundo. Sa lubing 30 segundong hiyong, tuminggala ako. May fluorescent light sa kizaminig elevator. Naisipi ko maaari pa kaya kong sumakay sa elevator na ito muli. Dumating kami sa west floor. Bumukas ang pinto. Dumaan ako sa lobby at lumabas. Sa labas ng apartment, nakaparada ang isang itim na military jeep. Nakasindi ang headlights. Umikot ang makina. Sa tabing sasakyan, nakatayo ang kapitan. Ang matangkad at tahimik na taong iyon. Nabigay siya ngang saludo. Saludo sa akin. Binuksan kapitan ang pinto sa likod. Sumakay ako. Inilagay ko ang bag sa aking kandungan. Nasara ang pinto. Umalis ang sasakyan. Ang apartment ay sumasalamin sa side mirror. Ang 42 palapa na gusali ay unti-unting lumiliit. Nakasindi ang ilaw sa 39 na palapa ng aming bahay. Parang nakita ko ang ama ko na nakatayo sa harap ng bintana. Hindi naman siguro, nasa 39 na palapak iyon, ngunit parang nakita ko. Pakalabas ng sasakyan sa sektol ng palasyo ng katatagan, lumiit ang mailaw, papalabas na kami sa pusok lungsod. Ang ilaw ang tore ang katatagan ay unti-unting lumiliit sa side mirror. At pagkatapos, naglaho, tumingin ako sa harapan. Kadiliman lamang, pakalipas ngang humigit kumulang 1 oras, bumagal ang sasakyan. May nakita akong ilaw sa unahan, isang checkpoint. Ang checkpoint sa labas ng pusok lungsod, kailangan itong daanan para makalabas sa pusok lungsod, tumingin sa likod ang kapitan. Sa pamamagitan lamang ng tingin, sinabi niya, manatili kang tahimik. Yumuko ako, niyakap ang bag sa aking dibdib at yumukod. Tumigil ang sasakyan, mula sa labas, narinig ko ang yaba ng paa, mga habang ng sundalo. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas ay pumasok. Marso noon, ngunit ang temperatura sa gabi ay halos yelo. Malamig ang hangin tulad ng isang punyal. Nagsalita ang sundalo ng checkpoint, sabihin ang unit at layunin ng paggalaw. Inabot ng kapitan ang nga dokumento. Ang order ng paggalaw na ginawa ng aking ama. Ang dokumento may selyo ng aking ama. Tinanggap ng sundalo ng checkpoint ang dokumento. Binuksan ang flashlight at itinutok sa dokumento. Dahan-dahang gumalaw ang ilaw sa dokumento. Ang 5 segundo ay tila 5 minuto. Nagpipigil ako ng hininga. Ang puso ko ay kumakabog sa aking matainga. Parang ang lahat ng dugo sa katawan ko ay natipon sa aking tainga. Tila umalingaw-ngaw ang bumbom sa loob ng sasakyan. Mahinang pinindot ng sundalong nakaupo sa tabi ko ang aking braso. Senyales na ayos lang. Ngunit hindi ako ayos. Nagtanong ang sundalo ng checkpoint, tinitingnan ang dokumento, ano ang dahilan ng paggalaw sa gabi? Sumagot ang kapitan, pagsisiyasat sa unit ng Hilagang Luzon, direktang utos ng Teniente General. Nang marinig ang salitang Teniente General, nakbago ang ugali ng sundalo ng checkpoint. Lumiit ang kanyang boses. Ang 3 bituin ay susi na nabubukas ang halos lahat ng pinto sa bansang ito.
Binalik ng sundalo ng checkpoint ang dokumento. Sabi niya, makakadaan na kayo. Umakyat ang harang. Gumalaw ulit ang sasakyan. Doon lang ako nakahinga. Ang hangin sa aking baga ay lumabas ng sabay-sabay. Nangingini ang aking mga kamay. Ang mga daliri ko na nakakapit sa bag ay namuti. Sobrang hipit ng aking pagkakahawa. Tumingin sa likod ang kapitan at tumango, ang unang hadlang ay nalampasan. Ngunit may tatlo pa sa unahan. Umalis muli ang sasakyan sa kadiliman, sa labas ng abot ng headlights, lahat ay itim, kabundukan. Pagkalabas sa pusot lungsod, kabundukan na ang makikita, walang street lights sa makabilang gilid ng kalsada. Sa bansang ito, ang streetlights ay nasa pusot lungsod lamang. Pakalabas sa pusot lungsod, ang gabi ay tunay na gabi. Isang gabi na walang kahit anong ilaw, isang gabing hindi kalabisan ang salitang napakadilim. Sa kadiliman na iyon tumatakbo ang sasakyan. Tunog lang ng makina ang naririnig. Tiningnan ko ang labas. Walang makita. Ngunit kakaiba, medyo gumaan ang aking loop. Walang makita ay nangangahulugang walang matang nakatingin sa akin. Sa pusot lungsod, laging may mga mata. Ang mata ng pinuno nga baryo, ang mata ng tauhan ng SDS, ang mata ng kapitbahay. Ang pagbabantay ay parang hangin, tila ang pahinga ay kasama ring ang pagbabantay. Ngunit sa kadiliman na ito, walang mga mata. Kakaiba, nakakapagbagaan ng loop iyon. Ang kawalan ng pagbabantay ay ganon pala kaganda. Sa edad na 64, ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko iyon. Pagkalipas ng humigit kumulang 2 oras, pinahinto ng kapitan ang sasakyan, isang bukas na espasyo sa bundok. Sa tabing kalsada, may espasyo sa pagitan ng mapuno. Sabi ng kapitan, bumaba kayo. Kailangan nating magpahinga sandali. Bumaba ako sa sasakyan. Sinalubong ng malamig na hangin ang aking muha. Mas malamig kaysa sa pusot lungsod. Niyelo agad ang dulo ng ilong ko. Pahinga ko, may puting usok na lumabas. Nagsisigarilyo ang mga sundalo sa labas ng sasakyan. Ang pulang ilaw sa dulo ng sigarilyo ay naksindi at namatay. Nakatayo ako sa tabi ng sasakyan at tumingalas sa kalangitan. Nakbuhos ang nga bituin. Kahit sa pusot lungsod ay nakakakita ng bituin, ngunit hindi ganon karami. Walang ilaw ng siyudad, kaya mas maraming bituin ang nakikita. Libo-libo, 10,000, ang nga bituin na nakasabit sa kalangitan. Habang tinitingnan ko ang mga bituin, naisip ko, nakikita rin kaya ng ama ko ang nga bituin na ito mula sa kanyang bintana ngayon. Nasa ilalim din kaya ng nga bituin na ito ang ina ko, parehong kalangitan, ngunit bakit tila napakalayo? Kinuha ko ang salamin na bigay ng ina ko mula sa bag. Madilim kaya hindi ko masyadong makita ang aking mukha, ngunit habang hawak ko ang salamin parang nararamdaman ko ang kamay ng aking ina. Ang ina ko ay laging nagme-makeup gamit ang salamin na ito tuwing umaga. Bilang isang dating mananayaw, masinsinan siyang nagme-makeup. Ang salamin na nasa kamay ng aking ina ay nasa kamay ko ngayon. Ibinalik ko ang salamin sa bag. Sabi ng kapitan, aalis na tayo. Sumakay ako ulit sa sasakyan. Umandar ang sasakyan. Humigit kumulang 4 na oras para bago ang susunod na checkpoint. Sabi ng kapitan, ito ang checkpoint sa hangganan ng lalawigan ng Haraya. Ipinikit ko ang aking nga mata. Imposibleng matulog, ngunit ipinikit ko ang aking nga mata. Dahil kung nakabukas ang aking nga mata, masyadong maraming naisip. Iniisip ang aking ama, ang aking ina, ang pusot lungsod, ang bukas. Mabigat ang lahat ng maisiping iyon. Kung ipipikit ko ang aking mga mata, tila gagaan ng kaunti. Ngunit kahit ipinikit ko ang aking nga mata, kadiliman lang ang nakikita. Pareho ang kadiliman sa labas ng bintana at ang kadiliman sa loob ng aking nga mata. Patuloy ang pagtakbo ng sasakyan, tinatawid ang kadiliman, patungo sa hilaga. Lumipas ang 4 na oras. Eksakto 4 na oras at 20 minuto. Tinitingnan ko ang orasan sa dashboard ng sasakyan. Alas 2:40 ng madaling araw. Bumagal ulit ang sasakyan. May nakita na namang ilaw. Ito ang pangalawang checkpoint. Ang checkpoint sa hangganan ng lalawigan ng Haraya. Mas malaki ito kaysa sa una. May 2 harang. Mayroon ding gusali. Isang maliit na gusali na gawa sa konkreto. May ilaw na nakasindi sa bintana. Ibig sabihin, may gising na tao. Normal sa bansang ito ang may gising na sundalo sa checkpoint ng alas 3 ang madaling araw. Tumingin ulit sa likod ang kapitan. Ngunit iba na ang kanyang tingin. Tenset siya. Alam din ng kapitan na hindi madali ang checkpoint na ito. Tumigil ang sasakyan. Ngayon hindi lang isang sundalo. 2 ang lumapit. Ang isa ay lumapit sa driver's seat at ang isa ay lumapit sa likod kung saan ako nakaupo.
Ang ilaw ng flashlight ay itinutok sa bintana, itinutok sa aking mukha. Nakakasilaw. Ngunit hindi ako dapat pumikit dahil kung ipipikit ko ang aking mata parang may tinatago ako. Ibinukas ko ang aking mata at tumingin diretso. Sinubukan kong huwag magpakita ng ekspresyon. Tulad ng aking ina. Ang aking ina, isang dating mananayaw ay mahusay magtago ng emosyon. Natutunan ko rin iyon. Hindi ko akalain na magagamit ko ito sa sandaling ito. Kumatok ang sundalo ng checkpoint sa bintana. Bumaba kayo. Akala ko, tumigil ang aking puso. Sa unang checkpoint, hindi naman nila sinabi na bumaba ako. Pinadaan lang nila matapos kumpirmahin ang dokumento. Ngunit dito, sinabi nila na bumaba ako. Naunang bumaba ang kapitan. Inabot niya sa sundalo ng checkpoint ang dokumento. Ang orde ng paggalaw at ang kooperasyon sa SDS. Dalawang dokumento ng sabay, tinanggap ng sundalo ng checkpoint ang dokumento. At tinanong ang kapitan, sino ang nakaupo sa likod? Sumagot ang kapitan, ang anak na babae ang Teniente General. Kasama sa inspeksyon Nege Unit. Nang marinig ang salitang anak na babae, nabago ang ekspresyon ng sundalo ng checkpoint. Ngunit hindi ito gumaan agad tulad ng sa unang checkpoint. Iba ang sundalo na ito, tila may edad na? Mangamit, 40-san. Batay sa kanyang ranggo, isang major. Siya ang pinunong ng checkpoint. May karanasan siya. Muling tiningnan niya ang dokumento. Tinitigan niya ang kooperasyon sa SDS. Mukhang kinukumpirma ang petsa. At sinabi, kakaibang paglalagbay ng anak general sa gabi. Kailangan kong tumawag sa hakiw para kumpirmahin. Pagkarinig kong salitang kumpirmahin ang tawag, pinawisan ako sa likod. Sa temperatura ng marsong ang madaling araw, pinawisan ako kung tumawa para kumpirmahin. Tapos na ang lahat. Posibleng nayulat na sa mas mataas na opisyal na nasa listahan ng paglilinis ang aking ama. Isang tawa lang, malalantad kami na tumatakas. Lumapit ang kapitan ng isang hakbang, tumayo sa harap ng Majo. Binaba niya ang kanyang boses at may sinabi, "Hindi ko naririnig." Malapit ang distansya ng dalawa, tila nagbubulong. Ang kanang kamay ng kapitan ay pumunta sa kanyang bulsa, at may kinuha siya at ibinigay sa kamay ng major. Nakita ko, $1. Isang kumpong na nakatiklop na pro. Ibinusa ng major ang ibinigay sa kanyang kamay, mabilis ang kanyang kilos. Sanay, naisip ko, hindi ito ang unang beses ng taong ito. Hindi pa ito rehiyon ng hangganan, ngunit nangyayari na rin ang ganitong bagay sa checkpoint na ito. Sabi nila, banserong katapatan, ngunit sa gabi, mas malakas ang $1 kaysa sa katapatan. Binalik ng major ang dokumento. Sabi niya, makakadaan na kayo. Hindi na niya binanggit ang tungkol sa kumpirmasyon sa tawag. Umakyat ang harang. Sumakay ako ulit sa sasakyan. Nang maksara ang pinto, sumandal ako sa upuan. Nang hina ang buong katawan ko, nakakapit ang aking t-shirt sa aking likod. Pawis. Basa ako ng pawis sa lamig ng panahon. Umandar ang sasakyan. Lumit ang ilaw ng checkpoint sa side mirror. Tiningnan ko ang likod ng ulo ng kapitan. Kung wala ang taong ito, nasaan kaya ako ngayon? Nakaupo kaya ako sa silid ng pagtatanong ng SDS? Nagmamakaawa para sa buhay ko habang binabanggit ang pangalan ng ama ko? Ayaw kong isipin iyon. Sabi ng kapitan, 3 oras pa bago ang susunod na checkpoint. Checkpoint sa pagpasok ng lalawigan ng Pag-asa. At dinuktungan niya, at ang susunod ay ang huli na. Ang huling checkpoint. Checkpoint sa hangganan ng lalawigan ng Laya? Na direktang pinamamahalaan ng SDS, ang lugar na sinabi ng ama ko na pinakamapanganib. May dalawa pa, gumagabi na, ngunit walang katapusan. Nilagay ko ang kamay ko sa loob ng bag at hinawakan ang salamin. Ang malamig na metal ay dumikit sa dulo ng aking daliri. Sa aking puso, tinawag ko lang ang aking ina. Kung sisigaw ako, iyak ako. At hindi ako dapat umiyak. Hindi pa oras para umiyak. Mayroon pa akong lalakarin. Dumating kami sa pangatlong checkpoint ng alas 5 ang madaling araw. Unti-unting lumiwanag ang kalangitan. Kumalat ang kulay abong liwanag sa itaas ng bundok sa silangan. Matatapos na ang gabi. Sinabing kapitan na nagiging delikado kapag natapos ang gabi. Sa araw, may masasakyang dumadaan at mga taong lumalabas. Nakakaroon ng mga saksi. Sa gabi, walang tao, ngunit iba sa araw. Nang dumating kami sa pangatlong checkpoint, kulay abo ang kalangitan. Hindi pa kanap na maliwanag, ngunit hindi rin madilim. Ito ang oras sa pagitan. Ang pinakamalamlam at pinakahindi tiyak na oras. Sa harap ng checkpoint, may nakatayo na isang sasakyan. Isang military truck. May nauna sa amin.
Huminto ang kapitan at naghintay. Hinaharangan ang unahang sasakyan. Habang tinitingnan ko ang unahang sasakyan, naisip ko, may kuwento din kaya ang mataw sa loob ng sasakyang iyon? Mayroon din kayang tumatakas tulad ko? O maordinaryong sundalo na inililipat lang ang unit? Nakadaan ang unahang sasakyan. Umusat ang aming sasakyan. Ang sundalo ngang checkpoint ngayon ay bata. Mukhang nasa early 20s. Payat ang mukha niya. Nakalabas ang buto sa pisngi niya. Hindi maganda ang kanyang nutrisyon. Karamihan ng mga sundalo sa labas ng pusot lungsod ay ganon. Kulang sa rasyon. Sa pusot lungsod, hindi ko alam. Kung nakatira ka sa pusot lungsod, hindi mo malalaman na nagugutom ang mga tao sa bansang ito. Ang pusot lungsod ay isang showcase. Isang siyudad na ipinapakita sa labas ng mundo. Sa loob ng siyudad na iyon, kumain ako ng tsaka at nagsuot ng sapatos na galing sa Italia. Ang sundalong ito ay nakatayo sa malamig na madaling araw, na may payat na mukha na halos lumabas ang buto sa pisngi. Ang pagkakaiba ay ngayon ko lang naramdaman, nakakahaya. Ngunit wala akong oras para mahiya, dahil tinitignan ng sundalo ang mga dokumento. Ngayon, matagal niyang tiningnan ang mga dokumento. Binuklat niya isa-isa. Tiningnan ang orden ng paggalaw at kooperasyon sa SDS, at muling tiningnan ang orden ng paggalaw. Hindi ko alam kung mabagal siyang magbasa o nagdududa siya. Nanghintay ang kapitan. Ngayon hindi siya naunang umusat, dahil bata ang sundalo. Maraming takot ang mabatang sundalo. Gusto nilang sundin ang regulasyon para hindi mapagalitan ng mas mataas. Ngunit sa parehong oras, natatakot din sila sa harapan ng mas mataas na opisyal. Ginamit iyon ng kapitan. Pagbaba niya sa sasakyan, sinabi niya ng malakas, direktang paggalaw mula sa Teniente General, kung matatagalan i-report, nang gilalas ang batang sundalo. Kapa ang salitang Teniente General at report ay sabay na lumabas, humihinto ang pag-isip ng isang mababang ranggo na sundalo, dahil mas ligtas ang pagsunod kaysa sa pag-isip. Sa bansang ito, kung mag-iisip ka, mamamatay ka, kung susunod ka, mabubuhay ka, binalik ng sundalo ang nga dokumento. Sabi niya, makakadaan na kayo. Mahina ang kanyang boses. Isang boses na natatakot. Hindi alam ng sundalong iyon, na mukhang nasa early 20s, kung ano ang kanyang pinadaan. Dahil ipinadaan niya ang sasakyan na nakdadala sa anak ng general na may 70,000 na tumatakas. Umandar ulit ang sasakyan. Ito ang pangatlong pagdaan. Isa na lang ang natira. Ang huling checkpoint sa hangganan ang lalawigan ang laya. Sabi ang kapitan, 2.5 oras pa. At dinuktungan niya, ang huli ang pinakamahirap. Ito ay checkpoint na direktang pinapatakbo ng SDS. Maring hindi gumana ang madokumento ng militar. Kailangan mong mahanda. Hindi ko tinanong kung ano ang eksaktong kahulugan ng mahanda. Dahil kung tatanungin ko, kailangan kong marinig ang sagot. At natatakot ako sa sagot na iyon. Natahimik ulit ang loob ng sasakyan. Sa labas ng bintana, patuloy ang kabundukan. Unti-unting lumiwanag ang kalangitan sa pagitan ng napuno. Narinig ang huning ng ibon. Paparating na ang umaga. Sa normal na sitwasyon, ito ang oras na gigising ako sa kama sa ika-39 na palapak ng apartment sa pusot lungsod. Makikita ko ang ilog pasik mula sa bintana, at maririnig ang ina ko na naghahanda ng almusal. Ngunit ngayon, nakaupo ako sa likod ng military jeep. Niyayakap ang bag na may 70,000. Tumatakbo patungo sa huling hadlang para sa kaligtasan. Ang mundo na pinanggalingan ko sa loob 24 taon ay gumuho na. At tumatakbo ako sa ibabaw ng mundong gumuho. Ang checkpoint sa hangganan ng lalawigan ng laya ay iba sa lahat ng mga checkpoint na dinaanan namin. Iba na ang laki. 3 gusali. 3 patong ng harang. May gabantay sa makabilang gilid ng bantayan, may hawak na baril. Mula nang lumapit ang sasakyan, nakatutok na ang nga dulo ng baril sa amin. Hindi ito checkpoint ng militar. Ito ay direktang checkpoint ng SDS. Iba ang SDS sa militar. Ang militar ay lumalaban sa kalaban sa labas, ngunit ang SDS ay lumalaban sa kalaban sa loob. Ang kalaban sa loob ay ang mamamayan. Ang SDS ang nagbabantay sa mamamayan at naghuli sa kanila. Ang pagdaan sa checkpoint na ito ay nangangahulugang nasa rehiyon na ang hangganan. Malapit na ang hangganan, kaya direktang pinamamahalaan ito ang SDS. Upang pigilan ang pagtakas, tumigil ang sasakyan sa harap ng unang harang. Lumapit ang isang tauhan ng SDS. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng militar. Nakasuot siya ng uniforme ng SDS. May marka ang SDS sa kanyang balikat. Bago ibabangapitan ang bintana, tumingin siya sa akin. Ngayon, iba na naman ang kanyang nga mata. Iba sa lahat ng nakaraan.
Matigas, ngunit may kabasalog. Mismo ngang kapitan ay hindi sigurado sa hadlang na ito. Kumato ang tauhan ngang SDS sa bintana, binabangang kapitan ang bintana, sabi ngang tauhan ng SDS mga dokumento. Iyon lang, hindi niya tinanong ang unit o layunin ng paggala. Tiningnan niya muna ang madokumento. Iba ang proseso ng SDS. Una silang titingin sa dokumento bago masalita. Inabot ng kapitan ang nga dokumento, ang order ng paggalaw at ang koperasyon sa SDS. Tinanggap ng tauhan ng SDS ang nga dokumento. Hindi niya binuksan ang flashlight. Naglakat siya patungo sa gusali. Dinala niya ang mga dokumento sa loob ng gusali upang kumpirmahin sa manakaraang checkpoint. Doon mismo nila tinitingnan ang dokumento at nagpapasya. Ngunit dito, dinala nila sa gusali, doon sa loob, ikukumpara. Ikukumpara ang nga dokumento sa listahan ng mga hinahanap. Kung ang pangalan ng aking ama ay nasa listahan ng mga pinahahanap, ang dokumentong may selyo niya ay magiging ebidensya. Nakfreeze ang loob ng sasakyan, hindi dahil sa temperatura kundi sa hangin. Walang sinuman ang naksalita, tahimik ang kapitan, tahimik din ang sundalo sa tabi ko, tahimik din ako. Lumipas ang 1 minuto, lumipas ang 2 minuto, 3 minuto, 4 na minuto. Hindi bumukas ang pinto ng gusali. Mas hinipitan ko ang yakap sa bag, may dolyar sa loob ng bag. Sabi nga ko kung hindi epektibo ang dokumento, ayusin ito sa pamamagitan ng pera. Ngunit gagana ba ang pera sa tauhan ng SDS? Iba ang SDS sa militar. Ang masundalo sa checkpoint ng militar ay mababa ang sweldo kaya mahina sila sa pera. Ngunit ang matauhan ng SDS ay may kapangyarihan. Para sa taong may kapangyarihan iba ang epekto ng pera. Ang maliit na halaga ay magiging insulto, at ang malaking halaga ay magiging pagdududa. Hindi ko alam kung makano ang dapat ibigay. Lumipas ang 5 minuto, hawak ng kapitan ang manibela, namuti ang mabuto sa kanyang daliri, tense din ang kapitan, ang taong ito ay handang magbuwis ang buhay para sa aking ama. Isang tauhan na higit 10 taong sinanay ng aking ama, ngunit kahit gaano katapat ang isang tauhan, natatakot din siya sa harap ng kamatayan. Lumipas ang 7 minuto, bumukas ang pinto ng gusali. Lumabas ang tauhan ng SDS, hindi siya nag-isa. Mayroon pang isa, 2 tao ang lumalapit. Ang isa ay ang kumuha ng dokumento kanina, at ang isa ay mukhang mas mataas ang ranggo. Isang nakatataas na opisyal ang lumabas. Naisip ko, patay na ako. Naisip ko, tapos na ang lahat. Dahil kung lumabas ang nakatataas na opisyal, ibig sabihin ay may problema sa dokumento. Kung walang problema, walang dahilan para tumawa ngang nakatataas, tumigil ang 2 tao sa harap ng sasakyan, tingin na ng nakatatas na opisyal ang bintana ng driver's seat. Binaba nga kapitan ang bintana. Sabi nga nakatataas na opisyal dokumentong may selyo ngang Teniente General, ngunit walang kumpimasyon, kailangang tumawa sa headquarter. Ang salitang tumawag ay tunok parusa ng kamatayan, bumaba ang kapitan sa sasakyan. Tumayo sa harap ng nakatataas na opisyal. Sabi ng kapitan direktang utos po ito ng Teniente General. Ang pagtawag sa headquarter ay issue tungkol sa reputasyon ng Teniente General. Kung magtatagal, posibleng direktang tumawag ang Teniente General. At lumapit pa ng isang habang ang kapitan. Binaba niya ng husto ang kanyang boses. Parang bumubulong siya sa tainga na nakatataas na opisyal at ang kamay ang kapitan ay pumunta ulit sa bulsa. Ngayon, hindi na pera, isang maliit na sobre. Ipinahawak niya ang sobre sa kamay ng nakatataas na opisyal. Nakita ko kung paano naramdaman ng nakatataas na opisyal ang kapal ng sobre sa kanyang kamay. 1 segundo, 2 segundo. Inilagay nga nakatataas na opisyal ang sobre sa kanyang loob na bulsa at sinabi niya sa katabi niyang tauhan ng SDS, padaanin mo na. Umakyat ang harang. Ang 3 patong ng harang ay isa-isang umakyat. Umandar ang sasakyan. Tumingin ako sa likod. Lumalayo ang ilaw ng checkpoint. Nadaan namin ang ika-4 na hadlang. Ang huling hadlang. Nun ako unang umiyak. Umiyak ako ng tahimik. Dumaloy ang luha sa aking pisngi. Nahulog ito sa bag. Nahulog ang luha sa ibabaw ng sabuno ribo. Tumingin sa likod ang kapitan. Walang sinabi. Tumango lang siya ang 1 beses. Iyon ang kanyang ali. Pagkalipas ang 30 minuto mula sa checkpoint natapos ang kalsada, napalitan ito ang daan na gawa sa lupa. Nangingini ang sasakyan. Bawat pagdaan sa bato umuga ang aking katawan, mas hinakpitan ko ang yakap sa bak. Nararamdaman ko ang pauga nga kumpol ng dolyar sa loob ng bag. Sa dulo ng daan na gawa sa lupa, huminto ang sasakyan. Pinatay ng kapitan ang makina. Pinatay din ang headlights. Biglang dumating ang kadiliman. Ngunit hindi ito ganap na kadiliman. Unti-unting lumiwana ang kalangitan sa silangan.
Ito ang oras na tinatawa na bukang liwewe. Ang oras bago dumating ang umaga, ang pinakamadilim ngunit malapit ng lumiwanag. Sabi ng kapitan, bumaba kayo. Bumaba ako sa sasahyan. Niyayapakan ko ang tuyong damo. Iba ang hangin, mahalumigmig, amoy tubig. Ibig sabihin, malapit na ang ilog. Nanguna ang kapitan sa paglakat. May makipot na daan sa pagitan ng mga puno. Isang daan na may bakas ng mga taong dumaan. Alam ngang kapitan ang daan na ito. Siguro itinuro sa kanya ng ngako. Siguro nakita ng ngako ang daan na ito sa mapengang militar. O narinig niya mula sa taong alam na ang rutang ito. Sa anumang paraan, inihanda ng ama ko ang daan na ito. Pagkalipas ng 5 minuto ngang paglalakat sa pagitan ng mga puno, lumiwanag ang aking paningin. Nakita ko ang ilog pasig. Mas makipot kaysa sa akala ko, o hindi ko alam kung tama ang salitang makipot. Sa puntong ito, ang lapat ng ilog ay humigit kumulang 40 metro, halos 2.5 haba ng swimming pool, ngunit ang 40 metro na iyon ay naghihiwalay sa dalawang bansa. Sa panit na ito, kamatayan, sa kabilang panig buhay. Ang 40 metro ay ang distansya ng buhay at kamatayan. Umuagos ang tubig ng ilog. Marso nun, ngunit hindi pa tuluyang natunaw ang yelo. May natirang yelo sa gilid ng ilog. Sa gitna, umagos ang tubig. Itim na tubig. Walang sumasalamin sa liwanag ng madaling araw, kaya itim ang tingin sa tubig. Tinanong ko kung gaano kalamig ang tubig. Sumagot ang kapitan, humigit kumulang 2 hanggang 3 degrees Celsius, halos yelong tubig. Kailangan kong pumasok sa tubig na iyon. Inabot ng kapitan ang isang backpack, isang maliit na militar na backpack. Sa loob, may tuyong damit at plastic bag. Sabi niya, ilagay ang bag na dolyar sa plastic bag. Hindi dapat mabasa. Hindi lang dolyar, pati na rin ang salamin ng aking ina na nasa loob ng bag. Inilagay ko ang bag ng dolyar sa plastic bag at inilagay sa backpack. Isinuot ko ang backpack sa likod. Itinuro ng kapitan ang ilog at sinabi, maglakad ka hanggat maari sa yelo sa gilid. Mula sa dulo ang yelo, pumasok ka sa tubig. Ang lalim ng tubig ay hanggang dibdib. Ngunit madulas ang ilalim kaya huwag kang madulas. Kung madulas ka, mababasa ang backpack. Kung mabasa ang backpack, mababasa ang damit. Kung mabasa ang damit, bababa ang temperatura ng katawan. Kung bababa ang temperatura ng katawan, kahit makarating ka sa kabilang panig, hindi ka makakagalaw. Hindi niya sinabi ang salitang mamamatay. Ngunit iyon ang ibig sabihin, tiningnan ng kapitan ang kanyang relo. Alas 5:32 sabi niya. Alas 6 daw ang oras ng pagpapalit ng gwardiya sa hangganan. Ang 20 minuto bago ang pagpapalit ng gwardiya ang pinakamaluwag ang seguridad. Kailangan mong makatawid sa loop ng 28 minuto, 28 minuto. 40 metro sa loop NG 28 minuto. Mukhang sapat na oras, ngunit hindi sapat. Mabagal ang paglalakad sa yelo, madulas, mas mabagal ang paglalakad sa tubig dahil may agos. Tiningnan ako ng kapitan. Hanggang ngayon, tahimik lang siya. Isang taong nagsasalita lamang kung kailangan. Ngunit sinabi niya, naghihintay ang general. Ang ama ko ang tinutukoy niya. Sabi niya, habang ipinapadala niya ako, naghihintay siya. Tumawid ako ng buhay. Ang salitang iyon ay nakpatong sa mabuhay ka nga aking ama. Tumango ako. Tumingin ako sa ilog, 40 metro, sa pagitan ng buhay at kamatayan. Humakbang ako, inilagay ko ang aking paa sa yelo. Madulas, nakasuot ako ng sapatos. Ang sapatos na sinuot ko mula sa pusod lungsod. Hindi ito sapatos na galing sa Italia. Hindi rin ito lumang sapatos na pangtakas. Simpleng itim na sapatos lang. Ito ang pinakamasamang sapatos para sa paglalakad sa yelo. Bawat hakbang ay hindi tiyak. Bawat pagdulas ng paa, kumakabog ang aking puso. Ayos lang sa malugar na makapal ang yelo. Ngunit habang papalapit sa gilid, lalong numinipis ang yelo. Narinig ko ang tunog ng pakabiyak ng yelo sa ilalim ng aking paa. Tunog ng kick. Ang tunog na iyon ay umaling-aungaw ng malakas sa hangin ng madaling araw. Sobrang lakas ng tunog. Posibleng marinig iyon ng mga gwardiya sa hangganan. Huminto ako. Pinigilan ko ang aking hininga at nakinig. Walang anumang tunog. Tunog lamang ng hangin at agos ng tubig. Naglakad ako ulit. Mas dahan-dahan. Ibinaba ko ang aking mapaa ng dahan-dahan. Dumating ako sa dulo ng yelo. Mula dito, tubig na. Itim na tubig. 2 hanggang 3 degrees Celsius. Inilagay ko ang aking paa. Malamig. Kulang ang salitang malamig. Parang kinakatay ng kutsilyo ang aking paa. Parang libu-libong karayom ang tumutusok sa aking paa.
Masakit ang buto. Hindi masakit ang laman, kundi mismo ang buto. Ngunit naglakat pa rin ako. Inilagay ko pa ang isang paa. Umakyat ang tubig hanggang tuhod. Nabasa ang pantalon ko. Habang sinisipsik ng tela ang tubig, bumigat ito. Bumigat ang aking ngabinti. Umakyat ang tubig hanggang hita. Dumating sa tiyan, sabi nila, hanggang dibdib. Ngunit hanggang tiyan lang. Mababaw ang tubig sa puntong ito. Ngunit sapat na ang lamig. Mas mahirap maglakad sa tubig kaysa sa akala ko. Bato ang ilalim. Bato na may lumot. Dumulas ang aking paa. Minsan, dumulas ako at inilagay ang aking kamay sa tubig. Sa sandaling dumikit ang kamay ko sa tubig na wala ang aking pakiramdam. Hindi ko may galo ang aking mga daliri. Sa loob ng 3 segundo, nawala ng pakiramdam ang aking mga daliri. Dahil sa 2 degrees na tubig, kinumpirma ko ang backpack, hindi nabasa. Mataas ang pagkakasabit nito sa aking likod. Ligtas ang dolya at ang salamin. Nagpatuloy ako sa paglakad, nasa gitna na ang ilog, lumakas ang agos. Itinula ng tubig ang aking katawan pababa sa ilog. Lumaban ako. Ginawa kong malakas ang aking ngabinti. Ngunit ang aking mabinti ay numinipis na rin ang pakiramdam. Ang lamig ay napatigas sa aking makalamnan. Tumingin ako sa likod. Nakita ko ang kapitan na nakatayo sa gilid ng ilo sa panig ng Pilipinas. Isang anino na nakatayo sa kadiliman. May hawak na baril. Binabantayan ako. Kung sakaling lumitaw ang mga gwardiya, bibigyan akong kapitan ng oras. Sa anumang paraan. Siguro, iyon ang utos ng aking ama. Anuman ang mangyari, padaanin mo ang taong ito. Muling tumingin ako sa harapan. Nakita ko ang gilid ng ilog sa panig ng Sina. Humigit kumulang 15 metro na lang ang natitira. Naglakad ako. Unti-unting bumababa ang tubig. Mula tiyan hanggang hita tuhod bukong-bukong. Habang bumababa ang tubig, lalong lumakas ang lamig. Kakaiba, hindi ba? Mas malamig ka pa lumabas sa tubig kaysa sa loob ng tubig. Dahil ang hangin ay dumadaan sa basa kong damit. Nakikiskisan ang aking mangipin. Tunog ng tata, tunog ng pagkakiskis ng aking mangipin. Hindi ko mapigilan. Nangingini ang buong katawan ko. Niapakan ko ang huling yelo. Dumulas ako, lumuhod. Lumuhod ako sa ibabaw ng yelo. Sa ganoong posisyon. Gumapang ako. Wala na akong lakas para tumayo. Gumapang ako at nakarating sa gilid ng ilog. Naramdaman ko ang lupa. Yelong lupa, ngunit lupa, hindi tubig. Lupain ng Sina, dumapa ako sa lupa, dumikit ang mukha ko sa lupa, amoy malamig na lupa, sa pag-amoy ng lupa na iyon, umiyak ako, hindi ako dapat sumigaw, ngunit hindi ko mapigilan ang ngaluha. Tumingin ako sa likod, tiningnan ko ang panig ng Pilipinas sa kabilang ilog, hindi ko na nakita ang anino ng kapitan. Umalis na siya, kailangan niya nang bumalik sa sasakyan, ang taong ito ay kailangang bumalik. Sa tabi ng aking ama. Ako lang ang dumating sa panig na ito. Nag-isa. Patawid sa 40 metro naging ganap akong nag-isa. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakadapa sa gilid ng ilog. Baka 5 minuto, baka 20 minuto. Nabalik ang aking katinuan ng humangin. Nang dumampi ang hangin sa basa kong damit, nangingini ang aking katawan. Naisip ko kung manatili ako rito, mamamatay ako. Darating na ang hypothermia. Binuksan ko ang backpack, ligtas ang plastic bag. Ang bag na dolyar at ang salamin ito. May tuyo ring damit. Ang damit na inilagay ng kapitan. Isang militar na t-shirt at pantalon. At isang itim na jacket. Tinanggal ko ang basa kong damit. Sa likod ng napuno sa gilid ng ilog ko tinanggal. Sa Marso ng madaling araw, sa lupay ng Tsina, ang pagtanggal ng damit ay kabaliwan. Ngunit mas mabuti ito kaysa sa manatili sa basa kong damit, na salpa ako kang tuyong damit, mainit ang militar na t-shirt. Manipis na tela, ngunit dahil tuyo, parang nabuhay ako. Nang isuot ko ang jacket, medyo nabawasan ang hangin. Iniwan ko ang basa kong damit sa ilalim ng puno. Hindi ko ito pwedeng dalhin. Bukod sa bigat, makikita ako kung daladala ko ang basa kong damit. Ibinalik ko ang backpack at tumayo. Nangingini ang aking magabinti. Hindi sumusunod ang aking gatuhod. Napatigas ang aking makalam ng sa paglalakad sa tubig ng ilog. Ngunit, naglakad pa rin ako. Sabi nga mako pagtawid sa ilog maglakad ng humigit kumulang 200 metro patungong Hilaga at may kalsada kang makikita. Sa kalsadang iyon, may sasakyang naghihintay. Sasakyan na ipinadala ng broker. Ang broker ay taong konektado ng aking ama, isang Korean-Chinese daw, isang taong nagpapadala ng ngatakas sa ikatlong bansa. Trabaho ito na may bayad. Hindi ito humanitarian ay kundi negosyo. Sinabi ngang ama ko na inuna na niyang ipinadala ang 20,000 sa broker. Ito ay paunang bayad.
Ang natitirang $30,000, total $50,000 for broker, ay ibibigay pag dating ko. Ang kabuwang $50,000 katumbas ng mahigit 2.5 milyong piso ay ibinibigay sa broker. Ang natitirang $20,000 ay para sa aking pang-araw-araw na gastos. Sa nanginginig kong nga binti, lumakat ako ang 200 metro. Lumabas ang kalsada. Isang kalsadang hindi sementado. Sa tabing na kalsada, may nakaparadang sasakyan. Isang puting van, may plaka ng Sina. May tao sa loob ng sasakyan. Isang lalaki ang nakaupo sa driver's seat, mukhang nasa 40 lis. Binuksan niya ang bintana at tumingin sa akin. Natanong siya sa Korean, ikaw ba ang anak ng general? Opo, iyon lang ang buong sagot. Sabi ng lalaki, buksan mo ang pinto sa likod. Sumakay ako sa sasakyan. Mainit sa loob ng sasakyan, nakasindi ang heater. Sa sandaling dumampi ang init sa aking katawan, muling lumabas ang luha. Napakasaya pala ng init. Sa pusat lungsod, natural lang ang init. Laging may heating sa 42, palapak na apartment, ngunit pagtawid sa ilok, ang init ay parang regalo. Umandar ang sasakyan. Sabi ng laki, 3 oras papuntang Yanji. May safe house dun. Doon ka mapapahinga ng ilang araw at maghahanda para sa susunod na paggalaw. Tumango ako. Wala akong tinanong. Wala akong lakas para magtanong. At alam kong hindi niya sasabihin ang lahat. Broker siya. Isang tao na sasabi lamang kung ano ang kailangan. Sa labas ng bintana, dumaan ang tanawin ng kanayunan ng Sina. Mapalayan. Marso kaya tigang pa rin. Walang katapusang tuyong palayan at bukit. May mga karatula na may Chinese character. Sina pala. Nakarating na pala ako sa Sina. Naramdaman ko ang katotohanan. Nakarating ang sasakyan sa sentro ng Yanji ngang humigit kumulang alas 9 ng umaga. Isang siyudad. May mga taong naglalakad at bukas ang matindahan. May mga karatula na may Korean at Chinese characters dahil ito ay Korean Autonomous Prefecture. Minanehong lalaki ang sasakyan sa isang eskinita. Sa dulo ng makipot na eskinita, may isang lumang gusali. Isang 5 palapak na apartment. Hindi ito may hahambing sa 42 palapak na apartment sa pusot lungsod. Nagbabakbak ang pintura at may alikabok sa hagdan. Sa 3 palapak, may isang pinto, isang studio, isang maliit na silid na may kusina at banyo, may isang kama, at nakatiklop ang kumot. May kurtina sa bintana, hindi makita ang labas. Sabi ng lalaki, huwag mong buksan ang kurtina. Huwag kang lumabas. Huwag mong buksan ang pinto. Kahit sino pa ang kumatok, huwag mong buksan. Kapag ako ang dumating, 3 beses akong kakatok. Kung hindi 3 katok, huwag mong buksan. Umalis ang lalaki. Naksara ang pinto. Nag-isa ako. Nag-isa sa lumang apartment studio sa Yanjit Sina. 24 oras na nakaraan, nasa 42 na palapak ako sa pusot lungsod. Ngayon, narito ako. Umupo ako sa kama, binuksan ko ang backpack at kinuha ang bag. Kinumpirma ang dolya, hindi nabasa, kinuha ko rin ang salamin ng aking ina, sumasalamin sa salamin ang aking muha, mapula, lila ang aking malabi, namumula ang aking mamata. Ito na ang aking muha ngayon. Hindi muha ng prinsesa ng pusot lungsod, muha ng isang takas. Lumipas ang 3 araw sa safe house sa Yanji. Sa loob ng 3 araw, hindi ako umalis sa silid ng kahit isang hakbang. Isang beses sa isang araw dumarating ang broker. 3 beses siyang kumakatok. Tok, tok, tok. Pakarinig ng tunog na iyon, binubuksan ko ang pinto. Nagdadala siya ng pagkain, kanin at ulam na sino, iba ang lasa kaysa sa pusot lungsod, maraming mantika. Ngunit dahil gutom ako, kinain ko lahat. Sa loob ng 3 araw, hindi ako nakatulog ng maayos. Kapag ipinipikit ko ang aking mga mata, naririnig ko ang tunog ng tubig ng ilog Pasig. Naririnig ko ang tunog ng pagkabiyak ng yelo, nakikita ko ang ilog ng flashlight sa checkpoint. Pagkatapos, idinilat ko ang aking mata, tiningnan ko ang kisame. Kisame na may bitak. Ang kisame ng apartment sa pusot lungsod ay puti at malinis, ngunit ang kisame dito ay naninilaw. Sa 4 na araw, nang dumating ang broker, iba ang kanyang expression, mas mabilis niyang isinara ang pinto kaysa sa dati. Lumiit ang kanyang boses. Sabi niya may problema. Sabi niya may nagaganap na paghahanap ang pulis sino, gongan malapit sa gusaling ito. Ang pulis sino ay pulis ng Sina. Sila rin ang nanghuli ng mga takas. Kapag nahuli ang takas sa Sina, pilit silang ibinabalik sa Pilipinas. Ito ay tinatawag na pakbabalik pinilit. Kapag naibalik, dadalhin ka sa SDS.
Pahihirapan ka at dadalhin sa kampo. May namamatay. Kaya, kung mahuling ng pulis sino, tapos na ang lahat. Sabi ng broker, kailangan nating lumipat ng lugar ngayong gabi. Darating ako ngang alas 11 ng gabi. Mag-empake ka na hanggang noon. Umalis ang broker. Nag-empake ako, wala naman akong masyadong gamit. Isang backpack lang ang lahat. Ang bag ng doyar, ang salamin at isang set ng tuyong damit. Iyon lang ang lahat ng mayroon ako. Sa pusod lungsod puno ang aking aparador. May 10 pares ng sapatos. Ngayon, naging isang taong may isang backpack lang. Humigit kumulang alas 3 ng hapon. May narinig akong yaba ng nga paa sa pasilyo. Yaba ng maraming tao. Tunog ng pag-akyat sa hagdan. Akala ko, tumigil ang aking puso. Hindi ito ang broker. Sabi ng broker, sa gabi siya darating. Ngayon ay araw. Lumapit ang yaba ng nga paa. Padaan sa 2 sa sand floor. Umaakyat na sa 3 sand floor. Ang palapa ko. Tiningnan ko ang look ng silid. Walang mapatatagwan. Studio lang kasi. May banyo. Ngunit ang banyo ay agad na matutuklasan kung hahanapin. Sa ilalim ng lababo sa kusina, may espasyo, isang cabinet, may pinto. Kung yayakapin ang sarili, siguro makakapasok. Wala akong oras para mag-isip. Hawak ko ang backpack at pumasok sa ilalim ng lababo. Isinara ang pinto. Madilim. Lumuhod ako at niyakap ang aking mga tuhod sa dibdib. Niyakap ang backpack sa aking dibdib. Masyadong malakas ang tunog ng aking paghinga. Tinakpan ko ang aking bibig ng aking kamay. Sa ilong lang ako huminga. Narinig ko ang katok sa pinto sa pasilyo. Sa katabing silid. Narinig ko ang mga boses na nagsasalita sa Chinese. Nga pulis sino, na house to house sila. Narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto ng katabing silid. Narinig ang maikling pag-usap. At naksara ang pinto. Susunod ang aking silid. Narinig ang katok sa pinto. Hindi 3 beses tunog ng bombom. Hindi ito ang katok ng broker. Makapulis sino. May sinabi sila sa Chinese. Hindi ako marunong mag-Chinese. Ngunit alam kong pulis iyon. Muling narinig ang katok sa pinto. Mas malakas. Sa ilalim ng lababo, ipinikit ko ang aking nga mata. Kinuha ko ang salamin ng ina ko mula sa bag at inilagay sa aking dibdib. Nagdasal ako. Hindi ako marunong magdasal. Dahil sa Pilipinas, hindi kami nagdarasal. Ngunit sa sandaling iyon, ang lumabas sa aking bibig ay dasal. Pakiusap, pakiusap, hayaan niyo po akong makaraan, tumigil ang katok sa pinto. Mukhang hindi nila pinipilit buksan ang nakalok na pinto. Muling narinig ang yaba ng ngapa. Yaba ng ngapa ang lumalayo. Tunog ng paakya sa hagdan. Umaakya sila sa 4th floor. Nadaanan nila ako. Nadaanan nila ang silid na ito. Nanatili ako sa ilalim ng lababo ng mahabang oras. Hindi ako makalabas. Nang hina ang aking magabinti. Pakalipas na humigit kumulang 30 minuto, dahan-dahan akong gumapang palabas. Umupo ako sa sahig, nangingini ang buong katawan ko. Nadaanan ako ng pulisino. Ngunit maaari silang bumalik. Kailangan kong umalis dito ngayong gabi. Talagang kailangan. Alas 11 ng gabi. Dumating ang broker. 3 katok. Tok tok tok, mukha siyang nagmamadali. Lumabas ka na agad. Lumabas akong silid. Lumingon ako ng isang beses. 4 na araw ako rito. Maikli ngunit mahabang 4 na araw. Bumaba ako sa hagdan at lumabas. Malami ang hangin sa gabi. May nakaparadang sasakyan sa eskinita. Ngayon, hindi na van kundi isang sedan. Itim. Ang broker ang nakmamaneho at ako ay nakaupo sa likod. Umanda ang sasakyan. Lumabas kami sa sentro ng G. Sumakay sa expressway. Sabing broker, pupunta tayo sa Changchun. Sa Changchun, sasakay tayo ng eroplano. Pupunta tayo sa Timog. Tanong ko, saan ang Timog? Sabi niya, Kunming. Kunming sa Yunnan Province. Ito ang dulo ng timog ng Sina. Doon tatawid daw kami ng hangganan sa lupa. Patungong Southeast Asia. Sa Southeast Asia, may ambahada ng Pilipinas. Kapag nakapasok sa ambahada, makakapunta sa Pilipinas. Mahaba ang ruta. Yanji papuntang Changchun. Eroplano papuntang Kunming. Mula Kunming tatawid sa hangganan. Mula sa hangganan, papuntang ambahada. Ilang araw kaya abutin? Tanong ko. Sabi niya, kung magiging maayos, 10 araw. Kung hindi maayos, maring umabot ng 1 buwan. 5 oras kaming nakmaneho patungong Changchun. Dumating kami sa Changchun ng alas 4 ng madaling araw. Napahinga kami sa isang motel malapit sa airport. Nabigay ang broker ng paking ID. ID ng isang Korean-Chinese na babae. May larawan. Hindi ko larawan. Larawan ng isang babae na halos kahawik ko. Tanong ko,
Maari ba akong sumakay ng eroplano gamit ito? Sabi niya, malaswa ang pagsisiyasat sa mga domestic flight. Dapat kang mapakita ng kumpiyansa. Kumpiyansa. Sa isang taong tumatakas, mapakita ng kumpiyansa, ngunit kailangan kong gawin iyon. Sa umaga, pumunta ako sa airport. Ang nakamay ko ay nanginginig, ang kamay na may hawak ng ID, tumayo ako sa check-in counter. Inabot ko ang ID. Tiningnan NG empleyado ang gideatang monitor. Nag-type siya sa keyboard. Tiningnan niya ako ng isang beses. Akala ko lalabas ang puso ko. Ibinigay ng empleyado ang boarding pass. Nakalusot ako. Nakalusot din sa security check. May bag ng dolyar sa loob ng backpack, ang gunit hindi ito nakita sa x-ray. Itinago ko sa pagitan ng mga damit para hindi magmukhang pera. Pamamaraan ito na itinuro ng broker. Sumakay ako ng eroplano. Upuan sa bintana. Umalis ang eroplano. Lumayo ang lupa. Lumi ang siyudad ng Changchun sa labas ng bintana. At umakyat sa ibabaw ng ulap. Sa itaas ng ulap, asol ang kalangitan. Kahit sa ibaba, asol ang kalangitan. Ngunit iba ang asol sa itaas ng ulap. Mas malalim. Mas malawak. Habang tinitingnan ko ang asol na kalangitan, naisip ko na sa ilalim din ng kalangitan na ito ang ama ko. Parehong kalangitan, ngunit bakit hindi kami makita? Pagkalipas ng 3 oras, dumating kami sa Kunming. Sa airport, may naghihintay na kontak ng broker, ibang tao, hindi Korean Chinese. Sino? Hindi siya marunong mak-Korean. Isinakay niya ako sa sasakyan at nakmaneho sa sentro ng Kunming, patungong timog. Tinanong ko kung gaano kalayo sa hangganan, ngunit hindi kami nakapausap dahil hindi ko alam ang Chinese. Natanong ako sa pamamagitan ng galaw ng kamay. Itinaas niya ang 2 daliri. Ibig sabihin 2 araw. Pagkalipas ng 2 araw, aalis na ako sa Sina. Umalis ang sasakyan patungong timog. Naglaho ang mga siyudad at lumitaw ang mga kabundukan. Nagsimulang makita ang mga tropikal na halaman. Uminit ang hangin. Dahil galing ako sa Hilaga, kakaiba ang init sa timog. Ngunit gusto ko iyon. Isang lugar na walang lamig, isang lugar na walang 2 degrees na tubig tulad ng sa Ilog Pasig. Iyon lang, naramdaman ko na tama ang direksyon na ito. Mula Kunming, nakmaneho kami ng 2 araw patungong timog. Nakarating kami sa isang baryo sa hangganan. Maliit na baryo. Hindi ko na matandaan ang pangalan. O marahil ay ayaw ko lang matandaan. Sa dulo ng baryo, may kagubatan. Sabi nila, padaan sa kagubatan na iyon, hangganan na. Hindi ito hangganan na may barbed wire. Ang hangganan sa rahiyong ito ay kabundukan. Padawit sa bundok, ibang bansa na. Umalis kami ng madaling araw. Dinala ako ng kontak na sino sa pasukan ng bundok. Doon, may naghihintay na ibang tao. Taga Southeast Asia. Hindi kami nakapausap, ngunit siya ang guide. Isang taong nagpapatawid ng tao sa bundok. Trabaho ito na may bayad. Ibig sabihin, marami ang tulad ko sa rutang ito. Naglakad kami sa daan sa bundok. Mahirap itong tawaging daan. Bakas lamang nga mataong dumaan sa pagitan ng mapuno. Naglakad kami, tinatapakan ang mga bato, tinatawid ang mga ugat, iniwasan ang ngasanga, mabilis ang guide. Nahirapan akong sumunod. Nanghina ang aking katawan. Dahil ilang araw akong hindi nakakain at nakakatulog ng mayos. Pagkalipas ng 3 oras, huminto ang guide sa gitna ng bundok. Sabi niya ito ang hangganan. Hindi ko naintindihan ang kanyang nga salita, ngunit naintindihan ko sa kanyang galaw ng kamay. Ginaya niya ang pagguhit ng linya. Mula dito, ang kabilang panik ay ibang bansa. Nang tumawid ako sa Ilog Pasig, may tubig. 40 metro ngang itim na tubig, ngunit sa hangganan na ito, walang tubig. Puro bundok lang. Puno at damo at lupa. Isang hakbang lang pasulong, ibang bansa na. Ang isang hakbang na iyon ay kakaibang madali. Mas madali kaysa sa 40 metro ngang Ilog Pasig. Siguro dahil sa Ilog Pasig na ang pinakamahirap na hakbang ay nalampasan ko na. Ang lahat ng sumunod na hakbang ay mas madali kaysa doon. Nilagpasan namin ang hangganan. Bumaba kami sa bundok sa panig ng Southeast Asia. Dinala ako ng guide sa paanan ng bundok. Doon, bumali ang guide. May lumitaw na bagong tao. Ngayon, isang tao marunong mak-Filipino. Hindi siya Pilipino. Siya ay dating takas. Isang taong naunang tumakas sa rutang ito at nagseta. Sabi niya, tumutulong daw siya sa trabahong rocker ngayon. Siya rin ay may bayad. Lahat ng tao sa rutang ito ay konektado sa pera. Ang 70,000 ng aking ama ang gumawa nga gadena na ito. Isinakay niya ako sa sasakyan at nakmaneho patungong siyudad. Isang siyudad malapit sa kabisera ngang isang bansa sa Southeast Asia. Mahirap sabihin kung saan eksakto. Nakarating kami sa siyudad at pumasok sa isang maliit na hotel.
Doon napahinga ako ng 2 araw. Sa loop ng 2 araw na iyon, nahanda ang panik ng broker ng mga dokumento. Mga dokumento para makapunta sa embahada ng Pilipinas. Pagkalipas ng 2 araw, pumunta ako sa embahada. Nang dumating kami sa harap ng embahada, huminto ang aking mabinti. Nakasabit sa gusali ang bandila ng Pilipinas. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang bandila ng Pilipinas. Nakita ko rin ito sa aming bansa. Ngunit ang bandila ng Pilipinas na nakita ko sa aming bansa ay bandila ng kaawe. Tinuruan ako na ito ay bandila ng ngatuta ng imperialista ng kaawe na bansa. Ang bandilang iyon ay nasa harap ko ngayon. Sa pagpasok ko sa ilalim ng bandilang iyon, magiging ligtas ako. Ang bandila ng kaawe ay naging bandila na magliligtas sa aking buhay. Ito ang pinakakakaibang pagbabago sa mundo. Pumasok ako sa embahada, sa reception counter. Nagsalita ako sa Filipino. Galing po ako sa Hilaga. Humihingi po ako ng proteksyon. Tiningnan ako nga empleyado ng counter. Lumaki ang kanyang nga mata. Sabi niya, sandali lang po. May dumating na tao. Empleyado ng embahada. Dinala ako sa isang maliit na silid. May upuan at mesa sa silid. Binigyan ako ng isang basong tubig. Mainit na tubig. Habang iniinom ko ang tubig, umiyak ako. Umiyak ako sa Ilok Pasig. Umiyak ako sa safe house sa Tesina. At ngayon, umiyak ako sa silid na ito ng embahada. Ang luha na inilabas ko sa paglalakbay na ito ay mas marami pa sa tubig ng Ilok Pasig. Sabi ng empleyado, ligtas na kayo. Poprotektahan kayo ng gobyerno ng Pilipinas. Sa sandaling marinig ko ang salitang ligtas na, nawalan ako ng lakas sa katawan. Bumaba ang aking mga balikat, lumuwa ang aking mga kamao, humaba ang mga daliri ko na nakahawak sa strap ng backpack. Ito ang unang pagkakataon na nawalan ng lakas ang aking mga kamay mula nang umalis ako sa Pusot Lungsod. Ilang araw akong hindi nakatulog ng maayos, tumawid sa Ilok Pasig, umiwas sa pulis sino, sumakay ng eroplano gamit ang pekeng ID, tumawid sa bundok. Lahat na iyon ay tila natatapos sa isang salitang ito, ligtas na. Ang 3 letrang iyon ang pinakamagandang salita sa mundo. Sa embahada, nanatili ako ng 10 araw. May proseso ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan. Sinabi ko ang lahat, pangalan, lugar na pinanggalingan, ugnayan sa pamilya, mga kaganapan sa pagtakas. Pati na rin na ang aking ama ay isang tenyente general ng Hukbong Bayan, at nasa listahan ng paglilinis, at nagpadala siya ang nga sundalo para itakas ang kanyang anak. Mukhang nagulat ang nga empleyado ng embahada, dahil hindi karaniwan ang ganitong kaso. Kadalasan, tumatakas ang mataw dahil sa gutom o panganib sa politika. Ngunit ang anak ng Tenyente General na tumakas na may escort ng militar ay marahil ang unang pagkakataon. Pagkalipas ng 10 araw, sumakay ako ng eroplano. Eroplano patungong Pilipinas. Sa loob ng eroplano may inihanda na pagkain, kanin, adobo, at kimchi. Pagkain ng Pilipinas. Habang kumakain, umiyak ako. Umiyak na naman ako. Sa paglalakbay na ito, tila walang araw na hindi ako umiyak. Dumating ako sa paliparan ng Maynila. Napakalaki ng paliparan. Hindi ito may hahambing sa maliit na paliparan sa Pusot Lungsod. Maraming tao, malaya silang naglalakad. Walang nagbabantay. Walang pinuno ng baryo. Walang tauhan ng SDS. Sa paliparan, may sumalubong sa akin na empleyado mula sa National Intelligence Agency, NIA. Sumakay kami ng sasakyan. Nagtungo kami sa isang lugar na tinatawag na Sentro ng Rehabilitasyon at Pag-angkop. Ito ay pasilidad para sa edukasyon at pag-aangkop ng mga takas. Sa Sentro ng Rehabilitasyon, nanatili ako ng 3 buwan. Nakuha ko ang edukasyon sa pag-angkop sa lipunan ng Pilipinas. Paano gumamit ng bangko? Paano gumamit ng transport card? Paano gumamit ng smartphone? Mga bagay na hindi ko kailanman naisip sa Pusot Lungsod. Sa Pusot Lungsod, mayroon ding cellphone, ngunit walang internet. Sa cellphone ng Pilipinas, nasa loop ang lahat ng bagay sa mundo, kakaiba at nakakatakot iyon. Pagkalipas ng humigit kumulang 1 buwan sa sentro ng rehabilitasyon, humiling ang pakikipausap ang empleyado ng NEA. Nakita kami sa isang hiwalay na silid. Iba ang ekspresyon ng empleyado kaysa sa dati. Mabigat, may balita daw siya, balita tungkol sa aking ama, bumaksak ang aking puso. Alam kong hindi maganda ang balita sa kanyang ekspresyon. Sabi ng empleyado, batay sa aming impormasyon, naaresto ang ama mo. Pagkatapos mong tumakas, inaresto ang SDS ang ama mo. Kasama rin ang iyong ina, ang ama mo ay dinala sa military court. Hindi pa kumpirmado ang resulta, ngunit karamihan sa mga kaso ng paglilinis na dinala sa military court ay isa lang ang kalalabasan.
pampublikong pagbitay, o habang buhay na pagkakakulong sa kampo. Sabi pa NG empleyado, ang 3 sundalo na tumulong sa ama mo ay inimbestigahan din. Ang kapitan din, ang matangkad at tahimik na taong iyon, ang taong higit 10 taong kasama ng aking ama, ang taong nakbantay sa akin sa checkpoint at nakdala sa akin sa hangganan, at ang nagsabing, naghihintay ang general. Wala akong nasabi. Nakaupo ako at tiningnan ang aking nga kamay. Nakita ko ang 2 kamay na nakapatong sa aking nga tuhod. Sa mga kamay na ito ko tinanggap ang bat na bigay ang ama ko. Sa mga kamay na ito ko tinanggap ang salamin na bigay na ina ko. Sa mga kamay na ito ko hinarap ang tubig ng Ilok Pasig. Sa mga kamay na ito ko inabot ang pekeng ide. Ang nga kamay na ito ay buhay. Ngunit ang nga kamay ng ama ko, nasaan kaya ngayon, nakaposas kaya. Ang makamay ng ina ko, makamay ng mananayaw. Tuwid pa rin kaya ang laikot ng ina ko? Lumabas ako sa silid. Naglakad ako sa pasilyo ang gusali ang sentro ang rehabilitasyon. Pumasok ako sa banyo. Tumayo ako sa harap ng salamin. Sumasalamin sa salamin ng banyo ang aking mukha. Mas payat kaysa nang umalis ako sa pusot lungsod. May anino sa ilalim nga aking mga mata. Namumula ang aking mga mata. Kinuha ko ang salamin ng ina ko mula sa bulsa. Ang maliit na salamin na may silver na gilid. Sumasalamin sa 2 salamin ang aking mukha. Malaking salamin at maliit na salamin. Salamin ng sentro ng rehabilitasyon at salamin ng ina ko. Sabi ng ina ko, huwag mong kalimutan ang aking mukha. Nasaan ka man, huwag mong kalimutan kung sino ka. Ina, tinitingnan ko ang aking mukha. Ngunit ang gusto kong makita sa salamin na ito ay hindi ang aking mukha, kundi ang mukha mo, ang mukha ni ama. Ginagamit mo ang salamin na ito sa pagme-makeup. Sumasalamin sa salamin na ito ang mukha mo. Ngayon, mukha ko lang ang sumasalamin. Niyakap ko ang salamin sa aking dibdib. Lumuhod ako sa sahingang banyo. Umiyak ako ng malakas. Ito ang unang pagkakataon na umiyak ako ng malakas. Sa Ilok Pasig, sa Sina, sa embahada, hindi ako dapat sumiga. Baka mahuli ako. Anyone dito, maaari akong gisumigaw dahil ligtas ako. Ang pagiging ligtas ay nangangahulugan din ng kalayaan na umiyak ng husto. Umiyak ako habang tinatawag ang ama ko. Umiyak ako habang tinatawag ang ina ko. Ang tunog ng paiyak na iyon ay bumalik sa akin mula sa dingding ng banyo. Walang sagot. Pagkalabas sa sentro ng rehabilitasyon, nanirahan ako sa Maynila. Tumira ako sa isang inupahang apartment na suportado ng gobyerno. Maliit na apartment, isang silid, isang sala, isang kusina. Hindi ito may hahambing sa 42, palapa na apartment sa pusot lungsod. Ngunit ito ay bahay na nakapangalan sa akin. Hindi sa posisyon ng ama ko, kundi sa pangalan ko, iyon ang pagkakaiba. Nagtrabaho ako, pumasok ako sa isang kumpanya ng kalakalan. Dahil marunong ako ng English. Ang English na natutunan ko sa Foreign Language Academy sa pusod lungsod ay naging kapaki-pakinabang dito. Kung isipin, nakakatawa at nakakalungkot na ang English lang ang kapaki-pakinabang na natutunan ko sa aming bansa dito sa Pilipinas. Ang doktrina ang pagtitiwala sa sarili ang bayan ay walang silbi, at ang kasaysayan ang revolusyon ay wala ring silbi. Ngunit ang English ay kapaki-pakinabang kahit saan. Sa kumpanya, kakaiba ang tingin ng mga tao sa aking accent. Hindi ito accent ng Pilipino. Kapag tinatanong kung saan ako galing, iniwasan ko ang sagot. Dahil kung sasabihin kong galing sa Hilaga, magbabago ang atmosfera, dadating ang nga matang na bibigay awa o matang na babantay. Ayaw kong pareho. Gusto ko lang mamuhay bilang ordinaryong tao. Hindi prinsesa ang pusat lungsod, hindi takas, kundi ordinaryong babae na nakatira sa Maynila. Ngunit hindi madali ang maging ordinaryong tao. Sa gabi, nagigising ako mula sa aking pagtulog. Nananaginip. Panaginip tungkol sa checkpoint. Panaginip tungkol sa ilaw ng flashlight na itinuto sa aking mukha. Panaginip tungkol sa tauhan ng SDS na kumuha ng dokumento. Panaginip tungkol sa pulisino na kumakato sa pinto. Kapag nananaginip ako ng ganon, nagigising ako na basang-basang ang pawis. Lumipas ang 3 taon mula nang dumating ako sa Pilipinas, ngunit nananaginip pa rin ako ng ganon, napunta ako sa ospital. Sabi nila, PTSD daw, post-traumatic stress disorder. Nakpa-counseling ako. Sinabi ko ang lahat ng kuwento sa counselor. Kuwento tungkol sa 42 palapak na apartment. Kuwento tungkol sa paglilinis ng ama ko. Kuwento tungkol sa Ilok Pasig. Sabing counselor, ang pinagdaanan mo ay hindi kayang harapin ng ordinaryong tao. Napakagaling na buhay ka pa. Nang marinig ko iyon, naisip ko, napakagaling ba na buhay ako? Hindi. Ang ama ko ang nasabi na mabuhay ka, kaya nabuhay ako.
Hindi ako ang napakagaling kundi ang ama ko. Dahil alam niya na maaari siyang mamatay, ngunit inihanda niya ang lahat para mailigtas ang kanyang anak, 10,000, tatlong sundalo, o dengan paggalaw, kooperasyon sa SDS, connection sa broker, lahat ng iyon ay inihanda niya ng mag-isa, kahit na nasa listahan ng paglilinis siya. Kahit na alam niyang maaring mahuli siya. Ito ang huling operasyon ng ama ko. Huling operasyon bilang isang sundalo. Ang layunin ng operasyon na iyon ay hindi talunin ang kaaway, kundi iligtas ang kanyang anak. Wala nang balita tungkol sa aking ama pagkatapos nun. Maraming beses akong natanong sa NEA, ngunit sabi nila, walang kumpirmasyon. Hindi ko alam kung buhay pa siya o patay na, pati na rin ang aking ina. Minsan kapag may balita tungkol sa hilaga sa TV, umupo ako sa harap ng TV. Baka lumabas ang pangalan ng ama ko. Baka dumaan ang mukha ng ina ko. Wala pa ring lumabas kahit kailan. Hindi ko alam kung maganda iyon o masama. Pag tumayo ako sa bintana ng apartment, nakikita ko ang siyudad ng Maynila. Hindi tanaw ang Ilok Pasig dahil mali lang ang apartment. Magagusali at kalsada at sasakyan ang nakikita. Hindi ito may hahambing sa tanawin ng Ilok Pasig sa pusot lungsod. Ngunit sa labas ang bintana na ito, walang nagbabantay. Walang pinuno ang baryo, walang tauhan ang SDS. Iyon ang dahilan kung bakit mas maganda ang maliit na apartment na ito kaysa sa ika-42 na palapa sa pusat lungsod. May dalawang bagay na nakalagay sa bintana. Ang isa ay ang salamin ng aking ina. Ang maliit na salamin na may silver na gilid. Ang salamin na kasama kong tumawid sa Ilok Pasig, dumaan sa Sina, at sa Southeast Asia, hanggang sa Pilipinas. Ang salamin na galing sa kamay ng ina ko papunta sa kamay ko. Ang isa ay larawan. Larawan ng pamilya. Hindi ito larawan na kinunan sa pusot lungsod. Dahil hindi ko naman madadala ang larawan. Ito ay larawan na ipininta ko sa isang pintor mula sa aking alaala. Amay na ako. 3 taon na nakatayo ng makatabi, inilagay ko ang larawang iyon sa frame na parang litrato. Bawat umaga pagising ko, tinitignan ko ang larawang iyon. At hinahawakan ang salamin ng ina ko, sumasalamin ang aking mukha sa salamin. Huwag mong kalimutan ang aking mukha, sabi ng ina ko. Hindi ko nakakalimutan, ina, buhay ako. Ama, sinabi mong mabuhay ka, at nabuhay ako. Maraming salamat sa lahat ng nakinig sa kwentong ito hanggang sa dulo. Ako ay isinilang sa ika-42 na palapa ng pusot lungsod at tumawid sa Ilok Pasig. Sinabi sa akin ng ama ko na mabuhay ka at nabuhay ako. Ngunit kung nasaan ang aking ama at ina hindi ko pa rin alam. Kung sakaling ang video na ito ay makarating sa kanila sa anumang paraan, ama, ina, buhay ang inyong anak. Pakiusap, mag-subscribe at mag-like. Para may pamahagi ang kwentong ito sa mas maraming tao. Salamat!